Sa adaptive leadership, napakahalaga na ma-diagnose natin ang problema. Makakatulong kung may idea tayo sa iba't ibang uri ng adaptive challenges sa ating pag-diagnose ng problema. May 4 na uri na tinatawag. Ah, yung una ang ating pag-uusapan. Sa picture na ating matutunghayan, makikita natin na meron ditong pakete ng sigarilyo na may nakadikit na graphic warning sa label. Nakasaad dyan na pwede kang magkasakit sa bibig sa paninigarilyo. Parang merong hindi pagkakatugma dito sa larawang ito. Anong ibig sabihin? May pagpapahalaga na alagaan mo ang iyong kalusugan sa pamamagitan ng pagdidikit ng warning na yon. Pero nakadikit iyon sa pakete ng sigarilyo na patuloy na ibinibenta sa mga tindahan. At yon ang kilos o ang behavior. Parang mensahe ay pwede kang magkasakit sa bibig pag nanigarilyo ka. Pero bilhin mo pa rin itong sigarilyo na ito. Ganyan din sa adaptive leadership. Madalas, merong hindi nagtutugma sa value na inaasam o ina-aspire ng organisasyon o ng lipunan at sa mga actual na resulta o sa mga kilos, sa mga behavior na naobserbahan sa realidad, nakaugnay sa mga values na ipinapahayag na ito. Higit nating investigahan yung bagay na yan. Tingnan natin itong kahulugan ng value at ng behavior. Ang trabaho ng adaptive leader ay ma-diagnose ang mga ganyang challenges sa ating lipunan, sa ating mga social systems, sa mga organisasyon at sa komunidad. Dalawang bagay agad ang tinitingnan niya, ang value at ang behavior. Ang value ay kumakatawan sa mga ideals o principles o sa mga layunin na isinusulong ng kanyang organisasyon o ng komunidad o ng lipunan na kanyang kinabibilangan. Ang behavior naman ay ang mga actual na aksyon o mga practices ng mga tao at ang mga resulta na naoobserbahan sa organisasyon at sa lipunan hinggil sa mga pagpapahalaga na ito sa kanilang mga gawain. Ngayon, pag merong gap sa pagitan ng dalawa, ng values at ng behavior sa isang issue, merong adaptive challenge dyan. At yan ang tinatawag na value-behavior gap. Yung pag close ng gap na yan, dyan nangangailangan ng adaptive work. Pero tingnan natin pa ang mga halimbawa sa konteksto ng nutrisyon ng mga bata sa Pilipinas. Mataas ang pagpapahayag ng pagpapahalaga ng ating bansa, ng ating lipunan sa nutrisyon ng mga bata. Nandyan ang mga standards na tayo ay nagpapahayag ng ating commitment katulad ng zero hunger para sa social development goals. Sa ating mga polisiya, katulad ng Philippine Plan of Action for Nutrition na pinapangunahan ng ating National Nutrition Council. Malakas din ang ating pagpapahalaga sa nutrisyon. May pangmahabang plano at meron pang mga institusyon na nangangalaga at nagsusulong nito. At dyan nga nakahayag ang ating mga value sa mga mission statements, policies, at siya nagdidikta ng ating mga cultural norms at mga public rhetoric. Kung ating mapapansin, halos taon-taon merong mga nutrition month program na ating natutunghayan sa ating mga paaralan at sa mga bayan-bayan. Ngayon, tingnan naman natin yung behavior.
Sa kabilang banda, masasabi natin na hindi sinasalamin sa ating nararanasan sa pang-araw-araw na buhay ang mga aspirations na ipinapahayag ng mga value na nabanggit. Halimbawa niyan ang pananatiling mataas ng antas ng malnutrisyon sa mga bata. At ang natutunghayan natin na hindi sapat na access sa masustansyang pagkain para sa maraming bata. Sa aking search result sa Google, ang unang hit ko na nakita ay yung sinagsasabi na ang status ng malnutrition ay hindi unlad sa loob ng kulang-kulang na 30 taon. Sinasabi na isa sa 3 bata na may edad na 5 pababa ay nananatiling stunted. Ibig sabihin, maliit ang kanilang laki para sa kanilang edad. Kaya nagpapakita lamang na sa cultural norms o sa tangible results, pwede rin sa mga practices o sa implementasyon ng programa, hindi tumutugma yung resulta sa mga aspirations na ipinapahayag ng values. Anong ibig sabihin yan? Bakit isang adaptive challenge ito? Hindi ba pwedeng masolusyonan ang malnutrition ng isang feeding program lamang? Ganyan ang adaptive challenge. Ipapaliwanag natin sa 2 bagay, ang complexity at ang systemic change. Ano bang ibig sabihin nun? Complex ang problema ng malnutrition. Ibig sabihin, kinasasangkutan ito ng maraming stakeholders, kabilang na ang pamahalaan, ang lokal na komunidad, at mga iba-ibang institusyon, ng paaralan, ospital, pamilihan o merkado, at ibang mga tao, mga health workers, ang mga pamilya at mga individual. Ang mga solusyon ay nangangailangan ng magkakaugnay na pagsisikap mula sa mga grupong ito. Nangangailangan ang problema ng malnutrition ng systemic change. Nakaugat kasi ito sa malawak na sistemang panlipunan, pang-ekonomiya, pang-politika at iba pa. Ang simpleng pagbibigay ng pagkain ay hindi sapat sapagkat nangangailangan ito ng pagbabago sa mga patakaran, edukasyon at serbisyo at pangangailangan pangkalusugan. Kaya nakikita natin dyan, may societal commitment to ensure health and nutrition of children, but the actual state of child health and nutrition speaks otherwise. Ibig sabihin, hindi na achieve yung aspirations na yun in the values. Kaya ang adaptive challenge ay nandoon sa gap o sa discrepancy between values and behavior. Ngayon, ang trabaho ng adaptive leader matapos mag-diagnose ay to close the gap. At yun ay magagawa offhand sa pag-engage ng mga stakeholders at pag-promote ng systemic changes upang ma-align ang actual behaviors with values. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Ang problema ng malnutrition ay nangangailangan ng pamumuno na mag-engage sa maraming stakeholders, magsusulong ng systemic changes, at magtutulay ng agwat sa pagitan ng value at behavior. Para hindi naman kaagad-agad natin matapos sa ganyan, tingnan natin kung anong pwede natin gawin. Ang isang suggested activity ay tingnan natin sa ating mga sarili, sa ating pamilya, sa ating barangay, sa ating bayan. Ano ang estado ng nutrisyon ng ating pamilya, kapitbahay o barangay? Meron bang complexity at nangangailangan ba ng systemic change kung matunghayan natin na may problema sa nutrisyon?
kung ikaw ay may kapatid o kapitbahay na malnourished, subukan mong i-diagnose kung saan napapaloob ang kanyang problema. Tukuyin mo kung may kailangan nga bang pagbabago sa pag-uugali, kilos at gawi, at sa ugnayan at sa mga sistema ng mga tao at sa institusyon na mga institusyon na sangkot dito. I think yun ang simpleng paraan ng pag-diagnose at yun ang simpleng paliwanag sa isang uri ng adaptive challenge, ang value-behavior gap.